Sige, sir. Sige, okay na. Mag-ready ka na rin. Okay, sige, sir. Upo ka lang dyan. Okay, mga airsoft, no? Today, meron tayong ka-airsoft na, ano to? Multiple repeat ka-airsoft na to. So, matagal ng ka-airsoft to. Nagbabalik. Okay. Ito yung ka-airsoft natin na ewan ko kung may mga nakakatanda, mahiyain to. Okay. Pwede pa lang pwede pa lang sandali na iayos ko lang tong camera. Pwede pa lang may filter ba? Rotate, may flash off, sticker. Okay, wala. No, hindi, gusto ko sana maglagay ng filter kaya lang paano ba? AI sticker, AI, okay, wala. AI sticker. Nako, umuulan. Sir, paano yan? Nag-commute ka lang. Nag-commute lang yung bossing natin, no? So, okay lang, umulan. Ha? Ano na? Okay lang, no? Kasi wash na. Umuulan eh. Anong gagawin natin? Okay, no? So, ayun, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, ano ba itong nasa babang menu? Okay, wala. Sorry. Para ibalik. Ayun. Okay, no? Tulad ng sinasabi ko sa inyo, ka-airsoft natin to, matagal na. So, ngayon, nagbabalik lang, no? Actually, ang pinunta niya rito, is subasta unit. Ang daming unit biglang mapupunta siya sa isang subasta unit, which is hindi recommended, no. Ayun, tanaw pala, no. Kung nakikita niyo mga ka-airsoft, yan mga subasta unit yan. Ano ba yung mga subasta unit? Yan yung mga unit ng ating mga ka-airsoft na nasira. Yung iba hindi naman sa amin binili. Mostly hindi sa amin binili yan, no. Yan yung mga nasira. Ngayon, nasira yung unit, pinagawa. Tapos ngayon pinagawa, nung kinokontak na namin, ayaw na nilang hindi sila nagre-reply, hindi sila nagko-comply dun sa mga notification na sinesend namin, dun sa mga message, sa mga call, hindi sila hindi sila nagre-response. Okay? So, ganun kasi sa subasta unit kumbaga i-inform namin kayo, 'di ba? Once, twice, thrice. Tapos pag hindi kayo nag-comply, magkakaproblema po tayo pare-pareho pag hindi kayo nag-comply. Kasi syempre, pag hindi kayo nag-comply, may ibig sabihin po 'yun. Pag hindi, 'di ba? 'Yun eh. Pag hindi kayo nagko-comply doon sa message namin, anong ibig sabihin nun? It's either ayaw nyo na yung unit ninyo. O, di ba? Or, sana kung wala pa kayong budget para tubusin yung unit ninyo, sana, hindi kayo nagpa-repair muna. Dapat ready po kayo. Okay? Kasi mga ka-airsoft ganito yan, ginagastosan namin yung unit syempre, di ba? Siyempre, yung unit is ibinabayad ko sa gunsmith. Tapos, ginagastosan namin. Ano ba yung ginagastos natin sa unit? Sinisigurado natin na maayos, maganda yung parts na ilalagay natin. Tapos, hindi nyo kukunin. Kaya yung unit nyo mapupunta sa mga subasta item. Diba? Pag yung unit. Ngayon, pumunta tong ka-airsoft natin dito. From Macabebe, Pampanga. Ito yung Macabebe, Pampanga. Ito yung lugar na binaba. Ngayon, kaya lang, nag-commute lang siya. Yung ka-airsoft natin, na ever since mahihain to, isa siyang PWD. Okay? So, sa kondisyon niya, mas ninanais niyang wag humarap ng camera. Dati nung kumuha to ng rifle, hindi rin siya humarap sa camera. Kaya, pagbigyan na natin. Okay? So, ito yung unit niya, mga ka-airsoft, no? This is the John Wick Pit Viper. Actually, meron daw siya nakitang John Wick Pit Viper dun sa mga subasta. Talagang gusto niya John Wick So, pakita ko lang rin. Nasaan ba yung John Wick Pit Viper?
Parang wala naman. Ayun, Kaya oo nga, napakatalim. Actually ako, wala sa isip ko ayan meron John Wick Pit Viper, Naglinis na ako. Sige. Meron John Wick Pit Viper. Dito nga sa subasta. Ayan, this is by the EMG John Wick Pit Viper, Okay. Ngayon ko lang napansin, nawala sa isip ko, nawala sa loob ko na meron nga pala rito. Pero, working ba? Working. Okay, no? Working naman siya. Okay? So, ayun, may John Wick Pit Viper. Ito yung sinadya ng ka-airsoft natin. Our ka-airsoft for today came all the way from Macabebe, Pampanga. Hindi naman ganong kalayuan dito, pero yung hassle, pumunta siya rito, matindi. Bakit? Ano ba meron sa Macabebe, Pampanga? Mga ka-airsoft, ang Macabebe, Pampanga is binabaha na lugar. No? Boundary siya ng Macabebe, Pampanga and Masantol, Pampanga. Bago ka makasakay ng jeep, sasakay ka muna ng bangka kung nandiyan ka sa part ng Pampanga na yan, para makarating ka sa Kabayanan, para ayun, no? So, yung ka-airsoft natin from Macabebe, Pampanga, yung ka-airsoft natin na PWD from Macabebe, Pampanga, nagbangka siya, then nag-commute papunta rito. Tapos ang pakay niya is this John Wick Sand Viper. Napakasaklap naman nun. Diba? Bumiyahe ka, ang hirap ng biyahe, tapos John Wick Sand Viper na subasta yung gusto ng ating ka-airsoft. Hindi tayo pumayag. Diba? Kaunti na lang, syempre, mas maganda kung mapupunta ka dun sa maayos na unit. Huwag naman yung subasta. Diba? Naghirap ka, bossing, papunta rito, tapos subasta, no? So, sa napakabihirang pagkakataon, yung ka-airsoft natin, nakiusap. Big man, kung ayaw mo yung subasta mapunta sa akin, papayag ka ba? Half lang muna yung payment ko. Tapos, next week, pagkuha ko ng pension ko, ibibigay ko yung balance. Nalagay tayo sa sitwasyon na, alam mo yon, na mabigat, no? Na mabigat. Actually, mabigat yun. Kasi, ang makukuhang payment is half lang. Then, half is by next week paglabas ng pension niya. So, syempre, konting isip, and then, nag-go tayo. Kasi bakit? Yung ka-airsoft natin sa PWD, malamang sa malamang hindi gagawa ng kalokohan pa to, di ba? Isa lang ang PWD. Ayan, tapos, ako, feel ko sa sarili ko, by next week magse-settle ng payment to, no? Kaya wag nang subasta na John Wick Pit Viper ang ibigay natin sa kanya. Ibigay natin sa kanya is the John Wick Pit Viper. Tapos meron pa kaming isang naging condition kasi nga PW dito. Alam ko yung hirap niya sa pagpunta rito. In-upgrade ko ito ng libre. Wala siyang babayaran sa upgrade. Babayaran lang niya the unit itself. Okay? So, yun. Siyempre, be sensitive. Yung kababayan natin, PWD, gusto mag-airsoft. Diba? Kung ibibigay ko sa kanya yung unit na hindi upgraded, tapos uuwi ulit siya na Masantol, pag nasira yung unit, nagka-problema, makukonsensya naman ako. Masakit para sa akin yon. Na alam ko na hirap siyang bumiyahe. Diba? PWD na nga eh. Kaya, ako na mismo nagdesisyon. Ibibigay ko sa kanya yung upgraded na version. Pero ako nang bahala dun sa mga charge. Okay? Kumbaga hindi ko na siya i-charge dun sa mga upgrade. Libre ko na ibibigay yun. Okay? Siguro naman dun sa sa binigay kong partida na yun sa kanya, ise-settle niya yung balance. Kasi half of the price lang niya babayaran muna. Kasi nga, ang pera niya is para talaga doon sa subasta. Okay? Ayaw kong ibigay yun. Okay? Ngayon, unit niya, the brand new version, the EMG John Wick Pit Viper. What is good and special about this? Mga airsoft high-end version to by the EMG. Alam niyo naman, EMG, di ba? Hindi naman pipitsugin yan. High-end Taiwan yan. Okay? So, ngayon itong unit na to is full upgrade version. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-big bore nozzle, at saka
hammer protection pad. So, napakaganda. Hindi ko ma-team sa sarili ko na paalisin yung ka-airsoft natin na hindi upgraded yung unit niya. Kasi, kinakabahan ako dahil sa layo niya, baka biglang mga ilang months lang, masira yung unit niya. Kawawa naman, babalik siya sa atin, di ba? Kaya, binigay ko upgraded version, okay? Again, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka big bore nozzle, at saka naka-hammer protection pad. Ang karga nitong upgrade 5. Okay? So, bigay na natin sa ating ka-airsoft. Tatay, upo ka lang dyan. Akong bahala sa unit mo. Okay? Mga airsoft, number 1. Huwag na huwag nating papabayaan sa silicone oil yung unit natin. Okay? Number 1, this is the valve. Press the valve dito. Press. Then, saka natin isprayan ng silicone oil. Press the valve. Then, spray. Okay? Enough na yon. Then, dito rin sa ilalim. Ano ba yung halaga? Ano ba yung importance ng silicone oil doon sa magazine? Kasi, ini-sprayan natin ang magazine. Ini-sprayan din natin yung unit. Ano ba yung importance? Tayo gusto mong marap sa camera? Tumisenyas. Sabi niya, ayaw niya. O, di hayaan na natin. Ano ba yung importance ng silicone oil? Ano yung benefits na nakukuha ng unit sa silicone oil? Kung sa inlet valve ang batayan, nilulubricate niya yung mga mga o-ring spring. Okay? Ganun din sa output valve. Okay? Nilulubricate niya yung o-ring and spring. Walang ganong nangyayaring wear and tear sa magazine. Sa magazine o-ring. Walang gano. Kaya, dito, ang silbi ng silicone oil sa isang magazine is nalulubricate niya yung mga internals ng valve. Okay? So, meron ng oil to. Lagyan natin ng gas, mga airsoft. Ang gagamitin natin gas, 12 kg only. Huwag gagamit ng 14 kg. Upside down, then press down. Upside down, then press down. Oops. Dali. Meron yata ng singaw. Sayang ang gas. Dali. Okay. Tignan natin. Ano ba to? Maliit. Ayan o, maliit ito. Maliit. Okay? So, we have to modify this. Palakihin natin. Ayan o, maliit. Okay? Hindi kasya yung mismong nozzle. Ayan to. Kasi tapering kasi to. Hindi kasya. So, kailangan natin palakihin to. But for now, bubuksan ko siya. Okay, bubuksan ko siya using Allen keys. Then, tingnan natin Then, aalisin ko muna yung mismong Okay. Ayan. Siguraduhin lang na wag malalaglag Yun. Okay. Lagyan muna natin ng gas. Okay, dito. So, ayan. Sakto mo, then press down. O, yun, di ba? 1, 2, okay. Nilagyan natin 2 seconds. Ayan. Mamaya, lalakihan natin yung butas dito. Babarenahan ko. Okay, babarenahan ko. Pero for now, ilagay muna natin itong base plate kasi this will serve as the protection ng unit. Kasi kung aalisin natin to, then kung aksidente, nalaglag ko yung magazine, magkakadamage yung magazine, okay? Importante ito. Mamaya, lakihan ko na lang yung butas. Babarenahan lang ng konti. Magdi-drill lang tayo, ha? Okay, so may gas na to, may silicone oil na. Maglagay tayo ng BBs. Reloader. Anong silbi ng reloader doon sa pag-airsoft? Ang reloader, nakakatulong to para mabilis ka makapaglagay ng bala. Without the presence of the reloader, mabagal ka maglalagay ng bala. Minsan nalalaglag-laglag pa, di ba? Okay, hatakan natin ito pababa, then place your other thumb here. Dito po ilalagay yung bala sa parting baba, hindi sa taas, okay? Pump lang. Okay, kanyo?
Di ba? Mas madali. Tapos, kung nakikita nyo, merong bungi yung mga bala, kalugin nyo lang sideways para umalign siya. Sa puntong ito, ang hirap kasi puno na siya ng bala. Ayan. Okay? Ayan, o. Left, right, left, right, left, right, left, right. Walang bungi. So, maganda ang orientation. Okay? Ngayon, dako naman tayo sa unit. Sa unit, kailangan natin lagyan ng silicone oil. Ikakasa natin manually, then ilalak manually, then magi-spray tayo ng oil sa slide stopper at saka dun sa nozzle. Ayun, yung kulay pula, that is a big bore nozzle. Okay? Spray tayo, then spray rin tayo. Yun, okay? Then after that, release. Then rest. Rest the hammer. Okay? Ayun. Ngayon, pasok natin, kasa. Ready to fire, okay? At tatay, i-replay mo na lang yung video, okay? I-replay mo na lang, then saka mo, aralin. Alam ko medyo malabo ng mata mo, replay mo na lang, ha? Pero itong unit, meron tong beaver tail, okay? You need to press the beaver tail para mag-fire siya. Kung hindi mo ito mape-press, nasanay ka sa mga unit na walang beaver tail eh. Kung hindi mo ito mape-press, hindi siya magfa-fire. Okay? Tapos meron rin siyang ambidextrous. Ayan, safe. Ayan, no? Na-access siyang kabilaan. Pwede rito, ayan, no? Pwede rin dito. Okay? Kaliwete, kanan po. Kanan. Okay, kung kanan ka, walang problema dito yan. No? Okay? Ayan. Okay, tatay, gusto mag-fire? Ayaw din. Okay. Ayan, sabi ko nga sa inyo, mga Arso, pagpasensya niya, si tatay ay isang PWD. Okay? Yung unit, half of the price lang muna babayaran niya kasi ang pakay niya talaga ng pagpunta rito is yung unit na subasta. Mga second hand. Pero hindi ako pumayag dahil matanda na si tatay kailan pa niya mararamdaman yung unit na maganda na bago, di ba? So, hindi naman sa pag-aano eh. Malapit nang bumaba ang kortina ng ang telon kay tatay, no? Hayaan na natin, 'di ba? Yan, 50% lang ang binayad niya. Next week daw paglabas ng pension niya, yung balance. Okay lang. Binigay ko na lang free yung pag-upgrade. Fine tuning, trigger job, fixed outer barrel, hammer protection pad and big bore nozzle. Out of the box naman naka big bore nozzle na. So 4 lang. Okay? So bigay na natin dun sa kay tatay, no? Okay, tatay, firing. Ako na. Ayaw ni tatay. Firing. Sarap. Grabe. Iba talagang pumutok ang 2011 tapos John Wick, oh. Sarap. Alam nyo, pag ang gamit ninyong unit 2011, wag ninyong kumbaga enjoyin ninyo yung bawat moment. Wag ninyong ipuputok ng pak. Wag ganon. Alam naman natin na pag yung baril pinutok mo ng pak, hindi ka enjoy. 'Di ba? Enjoyin mo, namnamin mo yung bawat segundo, bawat putok niya. Wag mo ipuputok ng irarapid mo ng ganon. Namnamin mo, damahin mo yung target. O, di ba? Okay. Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer, tatay, by pressing the trigger. Okay. Again, witness kayo. Si tatay pumunta rito para bumili ng John Wick Pit Viper na subasta. Meron raw siyang natanaw. Pero, bago makapunta rito si tatay, nagbabangkayan. Kasi taga Macabebe and Masantol, Pampanga. Knowing Macabebe and Masantol, Pampanga, baha dyan eh. Dyan sa lugar na yan. So, para makarating rito yan, nagbabangka. Okay? So, alam naman natin yung pagod niya. Tapos bibigyan natin ng unit na for subasta. Hindi ako makakapayag.
tuluyan ng pagkasyahin namin yung pera niya rito at ilibre kayo yung mga upgrades, sumaya lang yung ating ka-airsoft. Okay? Si tatay ay isang 78-year-old na PWD. Di ba? Syempre, sa Big Man, meron naman tayong puso. Hindi naman tayo papayag na ano si tatay. Kumbaga, basta, natutuwa ako, nanonood siya ng mga vlog natin, natutuwa ako pumunta siya rito. Pero, hindi ako natutuwa dun sa decision niya na subasta unit ang kunin niya. Kaya, tuluyan ng 50% lang ang ibayad niya, makuha niya lang yung brand new na unit. Okay? Hindi ako papayag nun, ayaw ko yun. At saka, nilibre ko na yung upgrade. Okay? Mga ka-airsoft, napakaganda ng unit ng ating ka-airsoft for today, the John Wick Pit Viper, the full upgrade version. Napakaganda, napakalupit. Ikaw, kailan ka mag-airsoft? Ngayon na. Okay? Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po. Have a blessed day sa inyo lahat, mga ka-airsoft. Good night and see you by tomorrow. Okay?